Good day, everyone. We are the Group 2 and we're about to discuss the basic concept of ethics. Simulan natin kung ano ang konsensya. Ang konsensya ay tumutukoy sa isip o paghusga ng isang isip kung masama ba o mabuti ang ating ginagawa o kinikilos. Mayroong iba't ibang klase ng konsensya. Una ay ang right conscience. Nangangulugang, judge what is really good as good and evil what is really evil. Kadalasang tinatawag na correct or true conscience na nagsasabi na ang pagkuha ng pag-aari ng iba nang walang pahintulot ay pagnanakaw. Correct or right conscience rin ang nanghuhusga na dapat tayong magbayad ng mga utang. Pangalawa, erroneous conscience naman judges what is bad as good and vice versa. O ito ay hindi tama ang paghatol na kung ano ang mabuti ay masama at kung ano ang masama ay siyang mabuti. Maling konsensya ang nagsasabi sa asawa na magkaroon ng mistress dahil ito ang macho na dapat gawin. Ang pagkakamali ay nagmumula sa mga sumusunod na salita. Una, pagkakamali sa hinuha na pag-iisip tulad ng pagkuha ng maling konklusyon mula sa ibinigay ng mga prinsipyong moral. Ikalawa, kawalan ng kaalaman tungkol sa batas. Sunod, kawalan ng kaalaman sa katotohanan at iba pang mga pangyayari na nagbabago sa mga aksyon ng tao. Panghuli, kawalan ng kaalaman sa mga kahihinatnan sa hinaharap, lalo na ang mga umaasa sa malayang kalooban ng iba. Sunod ay ang pharisaical. This means that a person is hypocrite, saying good things but doing the opposite. O sa madaling sabi, ang pharisaical conscience ay isang konsepto na nauugnay sa mga taong nagpapakitang tao ng kanilang kabutihan at kabanalan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Mga taong may pharisaical conscience ay madalas na nagmamalaki at nagpapakita ng kanilang mga gawaing mabuti upang mapurihan at mapansin ng iba. Ngunit sa likod ng kanilang mga pagpapakitang tao, maaaring hindi nila tunay na pinanghahawakan ang mga prinsipyo at pagpapahalaga na kanilang ipinapakita. Sunod naman ay certain conscience. Ito ay subjective assurance of the lawfulness or unlawfulness of certain actions to be done or to be admitted. Ang certain conscience ay isang konsepto na nauugnay sa pagiging matatag at tiwala sa sarili sa mga desisyon at kilos na ginagawa. Ang mga taong may certain conscience ay may tiwala sa kanilang mga kahusayan at kakayahan at hindi madaling maaapektuhan ng mga pagdududa o pangamba. Doubtful conscience naman, it suspends judgment on the lawfulness of an action and therefore the action should be omitted. So, ang doubtful conscience ay isang konsensya na may pag-aalinlangan o pagdududa sa tama o mali na kilos o desisyon. Ito ang sitwasyon kung saan hindi tayo sigurado kung ang ating ginagawa ay tama ba o mali. Ito ay isang uri ng konsensya na nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri at pag-aaral ng mga moral na prinsipyo upang makapagdesisyon ng wasto. Scrupulous conscience. Scrupulous conscience constantly afraid committing evil. This conscience is a result of stubborn character. Itong konsensyang ito ay nangangahulugan na takot sa paggawa ng masama o kasalanan. Ito ay nagpapakita ng labis na pag-alala at pagduda sa moralidad na kanilang gawain.
Ang halimbawa nito ay mayroong isang taong hindi makapagpasya kung dapat ba niyang bilhin ang isang produkto dahil iniisip niya na baka ito ay labag sa kanyang moral kahit wala namang masamang layunin ang pagbili niya. Dumako naman tayo ngayon sa lax conscience. No excuses. Conscience that tends to follow the easy way and to find excuses for mistakes. Itong konsensyang ito ay may kakayahan na magbigay ng dahilan o paliwanag para sa mga pagkakamali. Ito ay ang uri ng budhi na mas gugustuhin sundan ang mas madaling paraan at humanap ng mga dahilan para sa mga pagkakamali. Sunod naman ay ang guilty conscience. Guilty conscience, disturbed conscience, trying to restore good relations with God by means of sorrow and repentance. Itong konsensyang ito ay nagtutulak upang maibalik ang magandang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadalamhati at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito ay nagsasalamin sa pagkilala sa pagkakamali at nagnanais na kapatawaran sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi at hangharing magbagong buhay. At ang panghuli ay ang kalyos. Kalyos and sensitive, heartless, cruel disregard for others. Itong konsensyang ito ay walang pakiramdam, walang malasakit, walang puso at walang paki sa iba. Ito ay naglalarawan ng kawalan ng pagmamalasakit at pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Ang halimbawa ng kalyos ay ang mga kriminal. Dahil ang kanilang pagkilos na walang pag-alala sa kapakanan at damdamin ng mga biktima ay nagpapakita ng kawalan ng konsensya. Making conscience through decisions. Conscience is shaped through a combination of innate moral instincts, socialization, and personal experiences. Because of decisions, we gain experiences either positive or negative, and it helps us to build a better conscience which leads to a better decision making. Constant reflection on our decisions and their consequences further refines our conscience, leading to a more nuanced understanding of ethical dilemmas and moral responsibilities. The following are examples on how conscience is made through decisions. Number 1 is decision making. Through decisions, either positive or negative, leads to actions which might result to a positive or negative outcomes that will give us moral lessons. Number 2 is reflection. After making a decision, individuals often reflect on its moral implications. Through this, we can think about the decision we made and we can learn on how to make better decisions, either to improve it if it's positive and to correct it if it is negative. Number 3 is personal experiences. Our decisions lead to experiences that further shape our conscience. Positive outcomes reinforce behaviors that align our moral compass, while negative outcomes prompt reflection and learning. Ang adapting at evolving. Habang individual ay nakaharap ng mga bagong sitwasyon at hamon sa buhay, ang kanilang moralidad ay nagbabago. Maaari nilang pinuhin ang kanilang mga halaga, muling isaalang-alang ang dating pinaniniwalaan at iakma sa kanilang mga proseso sa paggawa ng mga desisyon na aayon. At tinitiyak na patuloy na paglago na moralidad ay nananatiling dinamiko at tumutugon sa mga nagbabagong pangyayari. Ay kalima ay mga panlabas na impluwensya. Ang mga panlabas na salik tulad ng mga pamantayan sa kultura, inaasahan o ekspektasyon sa iyo ng lipunan, ang panggigipit ng mga kasamahan ay nakapag-impluwensya sa pagbuo ng konsensya. Maaaring timbangin ng isang individual ang mga impluwensyang ito sa kanyang personal na halaga kapag gumagawa ng isang desisyon na higit na bumubuo o tumutugon sa kanyang moral na pag-unlad. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa isang senaryo, nakita mo na nahulog ang pitaka ng isang tao sa kalye na hindi niya namamalayan. Ang proseso ng paggawa ng desisyon sa sitwasyong ito ay maaaring may kasamang ilang salik. Una, maaari mong makita ang sitwasyong ito at makilala kung sinong nagmamay-ari ng pitakang nahulog. Pangalawa, dito mo na papasok ang pagpipilian kung itatago mo ba ito o ibabalik ito sa nagmamay-ari. Ang konsensya ay naiimpluwensya ng iyong moralidad na ibalik ang pitaka sa pagmamay-ari sa kabila ng tuksong na itago ito. Sa kasong ito,
Ang iyong konsensya ay nakapag-iimpluwensya sa paggawa ng iyong desisyon na maging tapat at tumulong sa iba. Social norms are shared standards of acceptable behaviors by groups. Social norms can be both informal understandings that govern the behavior of members in a society, as well as be codified into rules and laws. Social normatives influences or social norms deemed to be powerful drivers of human behavioral changes and well organized and incorporated by major theories which explain human behavior.